Na ang issue sa BICAM at GAA. Alam mo, ang nakakaano dyan, may nagtanong pala sa akin. Tinanong kasi ako, di ba kasi si Ortega, yung sa La Union, yung congressman, yung bata, may nagtanong kasi sa akin kung kamag-anak daw yun ng ex ko. Sabi ko, oo, kasi yung ex ko, Ortega din yun, kamag-anak siya. So, yun, kamag-anak siya ng ex ko. So, another thing, alam mo diba, grabe no, parang they keep on talking about the issue about Confi Fund, but they don't wanna talk about yung BICAM. Yun yung funny doon. Tapos, ano talaga, parang sasabihin nila political. Then, another thing also is yung, nakakatawa yung comment niya, yung kamag-anak ng ex ko na taga La Union dyan, yung Ortega. Yung sabi niya na the reason why nag-endorse daw si VP Sara kasi ang kanya is naghahanap siya ng kakampi. So, alam mo, balik natin. So, meaning, si BBM nag-endorse din. So, naghahanap din siya ng kakampi. Grabe na. Siyempre, ganun talaga. Common sense, allies to allies. Di ba? Parang hindi naman yan, hindi na, alam mo, parang ito yung mga, ito yung perfect example na may masabi lang na alam mo yun, may ma-comment lang. Pati yung ganun kasimple na common sense. Gusto pa niyang ilabas sa media. Eh, same banana yan, di ba? Kapag ang tawag dito, kapag may kanya-kanya kayong partido, syempre you will endorse it. And obviously, those are your kakampi. Kakampi. Kaya may kakampi, may tinklawan, may dilawan, di ba? Yun. Another thing, di ba yung binibira yung mga military kapulisan? Wag ho, kasi hindi naman yung lahat ng kapulisan tsaka ng military is masasama or nang kukonsinte. Ako marami akong kaibigan na lalo sa military. So, kaya wag ho natin lahatin kasi hindi naman ho lahat ng mga kapulisan tsaka military is bad. Actually, kapag kinailangan ko ng tulong, agad-agad, rumiresponde sila sa akin. So, yun. So, yun lang. So, ang tutukan natin ngayon is iwasan natin na make sure na ang mga kamag-anak natin, at saka mga anak natin, pamangkin natin, kamag-anak, kaibigan, is huwag gumamit ng droga. Kasi, wala hong panhintulutan yung drugs. Diba sabi nga nila, ang paggamit ng droga, pambababae, pagsusugal at alcohol, yan ang mga kasalanan na addicting. Or what I mean is addicting siya. So, if you keep on using it, wala naman yan mabuting mapupuntahan. Alam mo yun. So, yun lang. Ang betrayal sa mahal sa buhay, pagkakaibigan, and all. And, si Jesus Christ, nagkatao siya. And siya lang ang tao na hindi nagkaroon ng kasalanan. Kaya, siya yung holy. Diba? Kaya siya yung holy. Dumating siya dito sa lupa, never siya nag-commit ng sin. So, kapatid natin siya. Diba? Kaya, minsan nagkakamali tayo eh. Kasi sabi nila, si Jesus Christ is also a God. No, we only have one God. Kaya nga, diba, sa Katoliko, pag nagsisign of the cross din kayo, it's God the Father, God the Son, diba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, para lang malinaw, nasa Bible din naman yan. So, yun. So, kapatid natin si Jesus Christ. So, we are brothers and sisters in Christ. So, yung betrayal, let's talk about it. Alam mo, ang pagtataksil, may iba-ibang aspeto yan. It's either, di ba, sabi nga nila, it's either gipit ka, pagtataksil sa pera, inggit ka, gusto mo sirain yung buhay ng ibang tao, or talagang masama ka lang, or wala kang loyalty and principle, di ba? Wala kang prinsipyo. So, yun, no? So, sa akin, sa mga nangyayari lahat dito sa bansa natin, ang importante is, mararamdaman mo naman sa puso mo. And ako, yung ibang tao, ginagawa nila yung mga bagay-bagay kasi kailangan nila, may pangangailangan sila sa buhay. Pero alam mo yon, darating din ang panahon, hindi nila yan matitiis. Hindi ka maglalas sa ganyan. Walang sino man na tao na magtatagal sa ganyang kasama. Kasi at the end of the day, kakainin ka ng sistema ng kasamaan na ginagawa mo.
So, ikaw din yung magpapahamak sa sarili mo, basically. So, hayaan nyo lang na patuloy silang mag-self-destruct sila based on their action and their words. So, ganun yung nangyayari. And also, dun sa mga nagsasabi, kasi parang nagpahinga ako kasi alam nyo, nakakapagod yung mag-campaign. Lalo na ngayon na summer. Tapos uso ko ang sakit. Ang dami hong nakakasakit. May mga kaibigan ng tayo namatay. May mga bata, heart attack, aneurysm, sepsis. So, ingat-ingat po sa health. Kasi that's very important. Yung health is wealth. Ika nga, no? Kahit gaano karaming pera mo, kahit gaano kakasikat, or, alam mo yun, powerful. Kapag nagkasakit ka, you know, can't do anything about it. Hindi, kahit gaano karaming pera mo, kapag tinamaan ka ng matinding sakit, hindi ka na makaka-recover. Yung isa pa na maganda na banggitin ko is yung mga taong walang kakontentuhan. Walang kakontentuhan sa perang meron sila. Kaya, alam nyo, kapag greed or pagiging ganid kasi yung nangyayari ngayon, so, kapag nagiging ganid ho tayo, ano yan napapahamak din tayo. Tayo rin mismo ang naglalagay sa sarili natin sa alanganin. And ang nakakalungkot, lalo na sa mga politician natin, is meron talagang nangungunsinte. And nang nakakalungkot siya, even yung mga kaibigan nila, whether sa droga, na paggamit ng droga, at pagnanakaw sa kaban ng bayan, nagtatakipan. So ngayong eleksyon, it's very important that we know kung sino talaga yung mga taong iboboto natin. Di ba, nilagay ko nga yan, ang sabi ko is simple. Sabi ko, iboto nyo yung may boses, yung nagsasalita tungkol sa mga nakawan, sa totoong nangyayari sa bayan natin. Hindi yung nananahimik or nagbibini-binihan sa mga kaganapan sa ating bansa. Ang daming mahirap, ang daming naghihirap, ang daming walang trabaho, ang daming nagugutom, ang mahal ng bilihin, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig, grabe. Ay nako, so yun, yung ganid na yan na nagpapahamak. Kita nyo ngayon, baon na baon tayo sa utang. Pero wala tayong isang infra or project na nakikita. Tapos, nagbubulag-bulagan yung iba, pinagtatanggol pa rin. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Umili ka na ng suka, linisin ng tanso, ibalik sa bayan ang talino at puso. Ito ang tunay na Duterte, pumili siya ng 9 may asim, totoong magsisilbi. Bondok, Pato, Bongo, Hinlo, Marcoleta at Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Para sa kinabukasan ng ating kabataan, suka ang tamang sukatan sa halalan. Ito ang tunay na Duterte, pumili siya ng 9 may asim, totoong magsisilbi. Bondok, Pato, Bongo, Hinlo, Marcoleta at Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Sa Duterte 9, walang iwanan. Sa Duterte 9, magdadamayan. Duterte 9 para sa mamamayan. PDP laban. Sa Duterte 9, walang iwanan. Sa Duterte 9, magdadamayan. Duterte 9 para sa mamamayan. PDP laban.
PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Bumili ka na ng suka, linisin ng tanso, ibalik sa bayan ang talino at puso. Ito ang tunay na Duterte, pumili siya ng 9 may asim, totoong magsisilbi. Bondok, Pato, Bongo, Hinlo, Marcoleta at Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Para sa kinabukasan ng ating kabataan, suka ang tamang sukatan sa halalan. Ito ang tunay na Duterte, pumili siya ng 9 may asim, totoong magsisilbi. Bondok, Pato, Bongo, Hinlo, Marcoleta at Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Sa Duterte 9, walang iwanan. Sa Duterte 9, magdadamayan. Duterte 9 para sa mamamayan. PDP laban. Sa Duterte 9, walang iwanan. Sa Duterte 9, magdadamayan. Duterte 9 para sa mamamayan. PDP laban.